Libo-libong tao na raw ang narespondehan ng Emergency Hotline 911 at 888 mula nang ito ilunsad. Isang buwan na ang nakakaraan. At dahil dyan, ilulunsad na rin ang emergency hotline na ito sa mga probinsya tulad po sa Cebu, Bataan, Tarlac at Palawan. Narito ang report. Mahigit isang buwan mula nang inilunsad ang Hotline 8888 at 911 sa bansa. Umaabot na daw hanggang 35,000 tawag kada araw ang natatanggap ng emergency hotline na 911. Ang mga maaaring itawag sa kanila, mga nangangailangan ng responde sa sunog, problemang medikal at krimen. Ang nakilala naming si Percival, pinag-usapan ang post sa social networking site na Facebook dahil sa kanyang naging karanasan noong August 29. Nakita ko na merong van na nakaparada, engine is running pero patay yung headlight. Tapos may tao na kumakatok. Nang silipin ni Percival ang van mula sa kanyang bintana, napansin niyang may hanggang 10 lalaki ang lulan nito kaya naman agad siyang kinutuban. Yung kakaiba dun sa tao na yun is sinasabi niya na may sulat daw kami. But that's 1:30 a.m. in the morning. Hindi niya nilabas ang mga lalaki at tila nakatunog ang mga ito, kaya umalis na rin. Gayunpaman, humingi siya ng tulong sa 911 para matunton ang mga lalaki. Pagamat hindi na inabutan, hanga raw siya sa pagresponde ng mga otoridad. At least alam mo na pag may tinawagan ka, may darating agad. Ang mga pumunta sa lugar ni Percival, posibleng tumitsyempo raw ng bahay na mananakawan. In terms of the response, okay ako doon kasi mabilisan dumating. Nagsimula ang 911 na may 15 call takers lamang para sa buong bansa. Pero para raw mapabilis ang kanilang pagresponde, patuloy silang nagdaragdag ngayon ng call takers at sites. Katunayan, bukas na ngayon ang isa sa Cebu, habang inihahanda na rin ang ilalagay sa mga probinsya ng Bataan, Tarlac at Palawan. Is routed to a local 911 center. It will be easier for the 911 center to get in touch, to coordinate with the nearest responder. So because of that difference in the time, mapapabilis natin yung response time. Hindi rin napahuhuli ang dami ng tawag na natatanggap ng Civil Service Commission araw-araw. Sila kasi ang ahensyang napapatakbo ng 8888. Maaari raw itawag sa kanila ang mga reklamo kaugnay sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno. Ang mga problemang maaaring idulog, mabagal na serbisyo at korupsyon sa loob ng ating mga ahensya. Nasa mahigit 11,000 tawag na raw ang kanilang naseserbisyohan nang magsimula sila noong Agosto. Matapos matanggap ng kanilang call takers ang tawag ay agad silang sumusulat sa ahensyang inirereklamo. Meron pong performance index ang ating mga ahensya. Sinasabi po natin sila kung sila ay mahusay o kulelat sa pag-aksyon sa mga referral po na binibigay ng Civil Service Commission sa kanila. Mula noong August 1 hanggang September 18, nanguna sa mga ahensyang inireklamo ang SSS. Binibigyan namin ng 5 araw yung aming Member Relations Department para sagutin yung mga referred cases under the 888. Actually, hindi lang din yung 888. So, pati yung mga ibang inire-refer ng civil service, tinutugunan naman namin yan. 24/7 maaaring tumawag sa mga numerong ito na layong magbigay serbisyo at makatulong sa ating mga kababayan.